48 years old. May 2 anak na puro may asawa na. May asawa pero hiwalay na. Dati kaming magkatrabaho hanggang sa naging magkapit-bahay kami. At kung ako ang tatanungin, sa yung klase ng babae na hindi mo pagsisisihan kahit alam mong kasalanan. Dahil tingin ko, sulit naman. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na galugarin mo ang kanyang sipit-sipitan. Itago na lang natin sa pangalang Vanji. Hindi siya yung tipo na malulunod ka sa laki ng hinaharap. Pero dahil Cutis Labanus naman siya at wet mother, bawi ka talaga. Yun bang tipong lilingunin mo talaga kapag nagkasalubong kayo? Pasok din yung height niya sa type ko na 5'1". Lampas sa balikat ang buhok na medyo kulot. Yung height kasi niya kapag naiisip ko, ang dami naming pwedeng gawin kung sakali. Kumbaga, hindi ako mahihirapang siya'y ibalibaliktad. Ang dati ay isa lang sa aking pinapangarap na kung bibigyan lang ako ng pagkakataon, bakit hindi, di ba? Ay ibinigay nga at narito ang aming buong kwento. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Lester, 32 years old, single, pero not available but negotiable. Regular ang aking trabaho sa isang kilalang gawaan ng inedoro. Dito lang din sa Cavite. Naging magkapit-bahay kami ni Vanji at dahil dati kaming magkatrabaho, hindi na naging bago sa amin ang magkakwentuhan, magkamustahan at siya kung minsan, kapag kinakapos nakakahiram ng pera sa akin. Yun nga lang idol, makunat pa siya sa balat ng kalabaw kung magbayad. At kung minsan parang nakakainsulto pa. Tanungin ba naman ako ng kung kailangan ko na raw ba ang pera? Obvious naman di ba? Kaya nga ako nagtatrabaho dahil kailangan ko ng pera. Actually idol, hindi naman kami close nitong si Vanji noong kami ay magkatrabaho pa dahil ito kasi siya Akala mo bus din kung umasta. At dahil lalaki ako at meron nga siyang natatanging karakas. Maliban pa sa gumigewang sa bawat hakbang niyang magkabilang puwet maler, minsan ko na rin sinabi sa aking sarili na huwag ka lang magkakamali sa akin at pati. Papaitan mo, kakainin ko. At dahil naging magkapit-bahay nga kami, doon na nagsimulang maging makatotohanan ang pagpapakko ng papaitan. Sa puti niyang iyon, I'm sure, para iyong mabolo. Nasaksihan ko kung paano siya nagkanda utang nang dahil sa pagpapaaral sa kanyang mga anak. Dahil iyong taxi driver niyang mister, bihira umuwi at madalas ang kanilang pag-aaway dahil kuno may babae ang driver na mister. Doon na ako nagsimulang umentro sa kanilang buhay at dahil bukod sa 5-6 na kanyang madalas kuhaan ng pera para sa kanyang munting negosyong siomai, siopaw at burger, ay naging isa ako sa nahihiraman ni Vanji ng kwarta. Alam mo na, kung saan hindi siya nape-pressure magbayad. Alam niya kasing wala akong ibang binubuhay maliban sa aking sarili. At dahil nga tamad siya kung magbayad sa akin. Kahit hindi ko trip ang burger, siomai at siopaw, sige na lang. Iniisip ko na lang na siopaw na iyon, which is tinda niya iyon. Kaya naging malalim ang aming ugnayan ng lumaon dahil nga lagi kaming nagkakakwentuhan. Isa din ako sa kanyang der ati Charo dahil madalas siyang magkwento sa akin ng abot sa mister niya at mga anak. Hanggang sa makapasyal na ako mismo sa bahay niya, sa loob pa mismo. Kung minsan ay doon kami nagmemeryenda, kumakain, at kung ano-ano pa. Hanggang sa ang pagsisikap niyang iyon, para sana sa pag-aaral ng kanyang mga anak, mapunta lang sa wala. Pagka-graduate noong 2, yung babae nabuntis ng kanyang katrabaho, at yung lalaki naman nakabuntis ng kanyang katrabaho. Sa club, di ba? Tapos hindi pa siya inuuwian ng asawa.
Mabunga nga din kasi siya. At sana lang mahusay din siya sa paggamit ng mikropono. Nagkanya-kanya sila at si Vanji lang ang naiwan sa bahay. Syempre, ako naman to the rescue. At dahil doon nga nangamoy papaitan, tao lang din siya at pareho kami sa bagay na iyon, marupok. Pero hindi pa naman ako nasisiraan ng ulo para tuluyan siya. Kung sa piyestahan at birthday pa, makikikain lang. Niyaya ko lang din siyang mag-alis ng sama ng loob sa pamamagitan ng bote. At dahil dadalawa kami doon, nakahigop ako ng sabon ng papaitan. As in, mapait pala talaga. Ewan ko ba kung may ligo iyon. Medyo iba rin ang simoy ng hangin banda roon. Alam nyo na yun mga sir. Galing pa kasi ako noon ng trabaho. 7 in the evening na kasi ang out ko, so nagbiyahe pa ako at pasado. Alas 9 na ng gabi ako nakarating. San Miguel lang naman para swabe. Pero dahil hindi naman nga siya sanay, ewan ko kung bakit pumayag siyang tumagay, dadalawa lang naman kami doon at minsan ko na ring sinabi sa kanya na interesado ako at kung bibigyan niya ako ng pagkakataon, papatunayan ko sa kanyang iba ako kesa doon sa mister niya. Sinamahan ko na rin ng pambobola, siguro dahil kami nga ang naging madalas magkasangga. Siguro naisip niya, ikaw na ang bahala, sakyan mo kapag iniumang ko. Ganoon na nga ang naging ganap. Noong magkatapat kami sa lamesa, doon na rin kami naglalamunan. Para baga ang asong naligaw sa piyestahan, nagmamadali na parang mauubusan. Iba talaga. Kumbaga nasa checklist ko iyon ng mga bagay na imposible at swerte na lang kung magkakatotoo. Dahil may asawa at anak siya. Mali ko bang hindi lang sa teleserye nangyayari ang ganoon, di ba? Sakto dahil nag-away pa naman kami ng jowa ko, kaya puno na ang salop. Dapat nang kalusin. Ang taba, para siyang tilapia na alaga sa pakain. Ang ganda ng itsura, hindi nakakasawang pagmasdan. Tila ba iyo'y isang bukang liwayway na kay gandang pagmasdan. Yung hahanap-hanapin mo tuwing didilat ang iyong mga mata. At kahit magkasala ka, okay lang. Dahil alam mo sa iyong sarili, ginusto mo. At syempre, dahil nasa akin ang pagkakataon. Para ba akong gwardiya ng buong building ng gabi na iyon? Kaya hindi lang isang beses ko binisita ang daan patungo sa kakaiba at kamanghamanghang antas ng kaligayahan. Kumbaga eat all you can, bawal nga lang din mag-take out. Umaga ay sabay kaming nag-almusal at doon nagtanong sa akin si Vanji na aking kapitbahay. Matapos raw ba ang pagtitiwala niyang iyon sa akin? Ano raw ba kami? Paano kung magbunga ang aking ginawang pagtatanim ng palay sa kanyang bukirin? Sagot ko para hindi siya ma-disappoint at para sa patuloy at libreng pag-aararo habang basa pa ang bukid, patuloy na makapaghasik. Tulad ng kung paano niya ako nakilala, yun pa rin ako at hindi magbabago. Total solo na rin lang naman siya, yun nga lang. Sabi ko hindi kami pwedeng makasal, dahil kasal siya, at kaso iyon kung maghabol ang mister niya. Kaya sinabi ko na rin, sa ngayon, dapat ay wala munang ibang makakaalam ng tungkol sa amin, kundi kaming dalawa lang. Hanggat hindi namin sure na wala pang ipinapalit ang mister niya sa kanya. Kaya ayun, bagamat noong panahon na iyon ay malabo ang relasyon nilang mag-asawa at kami ng jowa ko ay nasa magulong sitwasyon din. Para sa akin, nananatiling mainit ang bulalo. At dahil kapitbahay lang, ni hindi masibuhan ang sabaw. At dahil alam ng mga kapitbahay namin kami ay dating magkatrabaho, sanay silang nakikita ako doon at alam nilang di hamak na mas matanda sa akin si Vanji. Walang naghihinalang nagse-celebrate kami ng New Year kapag ako ay nandoon kahit hindi naman December 31. Matagal din ganoon ang sitwasyon. Inbang sa bawat subo nakakaabot ka sa ibang dimensyon ng buhay. Para ba iyong paborito mong snack? Tuwing iyong matitikman, mapapasabi ka na lang ng Mamma Mia.
Para lang naman kaming nag-live-in. Mahilig din siya eh. O baka naman ako lang ang nag-iisip noon dahil ibinibigay lang niya ang gusto ko. Ang matindi, kahit nagkabalikan kami ng original kong jowa, nakilala pa ni Vanji, G lang din siya. Naging malabo lang ang lahat sa amin noong magkaroon siya ng trabaho bilang isang kasambahay sa Manila. Stay-in kasi siya. Nahatak na rin kasi ang bahay na kanyang inaipundar noong kami ay magkatrabaho pa. Kaya natuluyan silang magkahiwa-hiwalay dahil nawalan sila ng bahay. May kontak pa kami sa isa't isa pero hindi na naulit pa ang mapait na papaitan. Tamang kamustahan lang. Ako naman, hiwalay na rin sa dati kong jowa pero may bago. Ako pa ba? Kumbaga sila ni Vanji at X ay parte na lang ng aking nakaraan. At ako ganoon rin sa kanila. Mabuti pa nga si Vanji nangungumusta pero si X, ang laki yata ng tampo sa akin. Buhay nga naman. Ako kasi ang unang nakabingo kay X kaya siguro ganoon dahil malaki ang naging expectation niya. Dahil pure siya nang dumating sa akin. Sa huli maiging kami, kasalanan niya. Nagpa-comfort siya sa iba.